ang sabi po niya, sanay na siya sa ganitong mga pakulo. Sabi niya, no, mga pakulo ito sa paglalayon na magbenta ng pelikula o programa, normal ito. Kaya lang ang sabi niya, ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya na dadamay na. May mga threats na natatanggap yung pamilya, lalong-lalo na sila Miss Pauline. Kung makikita niyo yung mga comments, may mga threats na i-rape, may mga threats messages daw po. Yes, may mga rape threats, may mga threats na kikidnapin ng anak, may mga threats na at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi na matanggap ni Bossing Vic, na bakit pati ang pamilya nadadamay sa isang irresponsableng paghahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan. Opo. Romel? Attorney, kasi po, di ba, lumaganap na po ang teaser na marami nagsasabi na baka po yung kabuuan ng pelikula, hindi naman po ganun ang kahihinatnan. Ano pong masasabi yun? Kasi yun po ang usap-usapan. Naku, panoorin muna. Oo. Panoorin muna yan. Whitewashing daw sa dulo. Ipakikita daw ng pelikula niya na hindi totoo na nagkaroon ng ganung case at hindi raw kasama at kasangkot ang Tito Vic and Joey. Ano po masasabi niyo, attorney? Hindi naman talaga wala naman talagang rape. Gawa-gawa lang naman talaga yung allegation na rape. Pero ang kaso kasi ay isinampa hindi dahil sa pelikula. Ang kaso ay isinampa dahil sa teaser video yung inilabas na. Ngayon, yung intensyon ng may likha ay hindi mahalaga sa kasong cyber libel. Kahit ang layunin mo ay maganda o may pangako o balak kang kumambyo sa pelikula, hindi na yun pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon ay naglabas ka ba ng isang video, yung teaser video na mapanira sa isang tao? Ito ba ay ipinost mo publicly? At dahil dito ay napinsala mo ba ang reputasyon ng isang tao? Ang sagot po dito ay oo So kung ano ba ng iyong good intentions, hindi siya depensa. Malisyoso, napakalinaw, binanggit ang pangalan. Attorney, ito po ba ay dadaan sa proseso ng speedy trial kung sakali? Yung po, tama po, Danay Christie. Ito po kasi ang hiling ng mga CFMers at mga Dabarkads. Sana po speedy trial ang maganap dito para agad-agad na mabigyan ng leksyon ang bansuting direktor na yan. Opo. Tama po, Nanay Christie. Ang proseso po natin ay unang-una, bibigyan po siya ng pagkakataong sumagot doon sa kasong kriminal. Doon sa civil case po, lumabas na ang order today. Inisyu na po ng korte ang writ of habeas data. So, kinatigan po ng korte yung aming i-file na petisyon. Mabilis po yun. Mas mabilis pa ho sa TRO kasi yun. No? At binibigyan lamang siya ng 5 araw, no, para magpaliwanag. Doon sa final namin, no. At in the meantime ay pinagbabawalan na ang lahat po ng mga postings and sharings, pagkakalat ng anumang bagay na makakasira sa privacy rights ng aming kliyente. Sa criminal case naman, kapafile pa lang today, bibigyan siya ng pagkakataong sumagot. Pagkatapos po niyang sumagot ay magdidesisyon ang piskal kung may probable cause o basihan. Kung may basihan, dadali ng piskal ang kaso sa hukuman. Yung kaso po ng pag nasa hukuman na, yung hukuman ang mag-i-issue ng warrant of arrest.